Pinanggi naman ni dating Compostela Valley Representative at ngayon Vice Governor Manuel Y. Curat Zamora na sumobra ng 3 bilyong piso ang natanggap niyang pork barrel. Saksi si Ivan Mayrina. Nakilala siya noon bilang ang kongresista nagbibisikleta lang patungong batasang pambansa. Nagbuhat ng mga ballot box sa national canvassing para sa 2004 elections. At namigay ng tanim niyang kalamansi sa mga kapwa-kongresista na kontra sa impeachment ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ang kilalang simpleng kongresista na ngayon Vice Governor na ng Compostela Valley, iniuugnay sa maling paggamit umano ng pork barrel. Base sa COA Special Audit Report, nakatanggap daw si Manuel Y. Curat Zamora ng 3 bilyong pisong sobra sa dapat ay 70 milyong piso lang na alokasyon kada kongresista. At bahagi ng kanyang pork barrel ginamit daw sa iba't ibang proyekto ng DPWH nationwide na bagamat hindi bawal ay mas mainam daw na inilalaan sa distrito ng kongresista na nag-release ng pondo. Paliwanag ni Zamora. Baka lang nagkamali sila ba kasi yung paglalagay mo na ng ganun kalaking pera, saan mo ilalagay? Dagdag pa niya. Meron mga special funding para sa Mindanao, doon sa lugar namin, na by billions, baka nung ulitin nila, inilagay yun siya sa instead na is foreign assisted yung budget. Ang nangyari, doon na ilagay ang pangalan is yung pork barrel. At na magkaharap sila ni COA Chairperson Grace Pulido Tan sa State of the Nation with Jessica Soho ng GMA News TV. Suma total po ng napunta po sa inyo, yun po yung 3.2. So, yung pinakamalaki po, yung 3 billion. Kung isang saro lang po yan at ang laman is 3.3 billion, ang laman, hindi po yan pork barrel ko. Kasi yung pork barrel ko, bakit hindi dapat lumampas ng 70 million? VILP po yun, yung Kaya, various infrastructure, including local projects, Opo, pero which is really a hindi po siya component. pork barrel. Dumistansya naman ang kasalukuyang pamunuan ng Department of Budget and Management. Nangyari ang mga transaksyon bago pa raw siya umupo sa pwesto. Pero pag-aaralan daw nila ang COA report. Paglilinaw naman ni Nooy Budget Secretary at ngayong Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr., walang limitasyon ang pork barrel na pwedeng matanggap ng isang mambabatas mula 2007 hanggang 2009. Binigay ng mga kasamahan niya sa Kongreso sa distrito niya. There was no single release na ganun kalaki para kay Congressman Y. Curat. Posible namang naisingit daw sa budget ang alokasyon para sa isang Luis Abalos na hindi naman pala kongresista noong panahong yon. Kung totoo yan, these things happen talaga na susubukan ka talaga ng mga sindikato na gumawa ng ganyang bagay. Sa gitna na naglulutang ang maling paraan umano ng paggasto sa pork barrel, nagprotesta ang ilang guro sa UP para igiit ang pag-abolish sa pork barrel fund. Tama na! Sobra na! Nakapanlalambot ang sitwasyong ito na kung saan may mga nandarambong, may mga nagpapasasa. Pati ang Presidential Social Fund kung saan galing ang Malampaya Fund. Bakit tahimik na tahimik ang executive? Bakit din dinidepensa ng legislature ang pork barrel na klarong unconstitutional, klarong wala sa budget? Paliwanag ni Energy Secretary Jericho Petilla, mahigpit ang paghawak ng Pangulo Aquino sa Malampaya Fund na bago gastusin ay ikinokonsulta umano sa Energy Department. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.